Good morning, everyone. Common nowadays, especially the escalation of the end time events na nasasaksihan po natin, yung salitang Jesus is coming. I remember way back in 2010, I went to Chowking. My mom during that time was still here, alive, buhay pa noon, at gusto niyang kumain ng siopaw, di ba? Tapos, meron pa siyang pinabibili doon sa Chowking. Chow fan yata or something. So, it was too early. I mean, I guess, mga 6:30 o mga 7. Basta kabubukas ng Chowking, I went there. And then I saw one of our sisters in the Lord, no, na parang tinuturing na rin naming veterana pagdating sa Christianity. Matagal na pong Kristiyano rin. And then, may hawak siyang dyaryo. At nung araw kasi noong 2010, uso pa ang dyaryo. Ngayon wala na ako nakikita ng dyaryo eh. Wala na ako nakikita nagtitinda ng dyaryo. And besides, sino pa ba sa atin ang gumagamit ngayon ng dyaryo? Wala na, di ba? Noon meron pang dyaryo pa konti-konti at nagbabasa po sa Chowking ng dyaryo. Pagkatapos, ayun, may headline during that time, merong gera, no, dun sa ibang bahagi ng bansa. Tapos, at the same time, dun sa isang page, meron daw doong lindol. Sabi niya sa akin, "Uy, nandito ka pala." "Opo nga." "Ay, may nabasa ako," sabi niya. "Tingnan mo rito, oh, ang headline, gera. Tapos dito sa page 3, kanya, isang pag ganun mo talaga, bubulaga sa'yo, lindol naman." Tapos sabi niya ganun, "Brother, Jesus is coming. Jesus is coming." Sabi niya, darating na siya. Tapos, pag dumating siya, tapos na ang lahat, kanya. So, I think meron siyang ibang theology. Ito na po tayo. I think, sabi ko si tita, merong ibang theology. And then, tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. And then I asked her, babalik po in what way? Babalik, pupuksain na yung masama at lahat ng mabuti, syempre, kukunin na tayo sa langit, tayong tumanggap sa Kanya. Tama naman yung konsepto niya na lahat ng tumanggap kukunin niya eh. Pero yung pamamaraan, parang she believes, it is only a one-time kind of event. Which is not true. Dahil, ito na po tayo. When we say Jesus is coming, ano po ba talaga yung pinatutungkulan natin dito? When you say Jesus is coming, sige, ano po natin, i-analyze natin mabuti. When we say Jesus is coming, ano po ba yung pinatutungkulan dito? Okay? Okay. Ang sagot ko, ano? Second coming, syempre. Jesus is coming. Nandoon yung keyword, second coming. Wow! Pero teka, pastor, sasabihin na naman sa akin, di ba, meron pang event na mangyayari? Yes! Pero yung event na yon, makinig po mabuti, yung event na yon, bago mag-tribulation, no? Exclusive yun para sa mga believers ni Jesus. Ito ay hindi makikita ng mundo. That is a very invisible event to the world. Only believers will hear the trumpet. Ganon. Tapos, papaitaas na tayo. Biglaan yun. Sa isang kisap mata, hindi tayo papaitaas na parang dahan-dahan na tumataas. No. Biglaan po yun. In a twinkling of an eye. Ang sabi po ng Biblia, hindi tayo mauuna, tayong mga buhay pa ay hindi mauuna doon sa mga pumanaw na noon. Mauuna po sila. Sino itong mga ito? Ito yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang personal na Panginoon na tagapagligtas way back then pa. Bubuhayin po sila. May nagtanong pa sa akin, it's a little kind of nonsense pero sasagutin ko na po rito. "Pastor," sabi sa akin, "pag na-cremate, hindi mararapture." Sabi ko, "Bakit naman?" Kako. "Siyempre, abo na yun. Paano mabubuo?" Ang sagot ko isa lang. Patanong din, bakit? Problema ba sa Panginoong Jesus yun? Kung lahat nga ng mundong ito, create niya, yun ba? Mararapture yun, siyempre. Kako. So, yun po ang term na ginagamit doon sa event na yun. The rapture of the church. Exclusively for believers only. Hindi po makikita ng mundo ang event na yan. Tayo lang po makakakita ng event na yan. Okay? Tayo at si Jesus. Okay? So, biglaan po siya. Kling! Okay, wala na tayo dito. We're gone. Pasok ang 7 years of tribulation. At pasok din ang lobat.
Nakakalobat na po ako, Diyos ko po, Lord. Oh, okay lang, tatapusin ni Lord ito. Ibig sabihin, matatapos itong video natin. Okay? So, yun. Kling! O, wala na tayo rito. We're gone. In a sec. In a twinkling of an eye. Pasok ang 7 years of tribulation. Okay? Pagkatapos, anong mangyayari? Ayun. Tayo ay papa sa Panginoon forever and ever. Okay? Yung mga namatay, bibihisan ng bagong katawan at tayo mga buhay, bibihisan din. Anong tawag doon? Glorified bodies. Ano ang glorified body? Ano ito? Ito ang katawan ni Jesus. Siya ang unang nag-possess nito nung siya ay nabuhay na mag-uli. Okay, let me give you an example. Sa takot ng mga apostoles o sa takot ng mga disciples ni Lord Jesus sa mga Hudyo, nagkulong sila sa kwarto doon sa itaas. Ito yung isang silid sa itaas. Upper room. Nagkulong sila doon sa takot sa mga Hudyo at sa mga sundalo. Baka sila ipatugis, papatay. Dahil persecution yun eh, pag nakita sila. Okay, ano nangyari? Nagpinid sila ng pintuan, naglock. Pag sinabi mo nakapinid, hindi lang po nakalock, double lock, double check, double lock. Yung kahoy, ginanyan nila yung kahoy, kung ano pang ginawa. So, nakasara talaga yun, upper room. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Peace be with you. Tumagos po siya doon sa pinto. Bakit siya tumagos? Dahil nagtataglay na po siya during that time ng glorified body. At gano'n ang magiging state of body natin pagdating ng gano'n ang glorified body. Tayo ay makakatagos, tayo ay makakapunta mula dito sa kinatatayuan natin hanggang sa Pluto, hanggang sa Mars, less than 1 second. Gano'n po kabilis. Kling! Kaya nung si Jesus Christ, si Lord Jesus Christ, umakyat po ng langit, hindi po yung napapanood natin sa mga pelikula at saka sa mga telenovela tungkol kay Jesus. Kasi meron pong telenovela tungkol kay Jesus, yung The Chosen, di ba? Tapos yung sa Spanish pa, meron siyang telenovela yung panood ko. Hindi ko lang maintindihan, pero siyempre alam natin yung story ng Panginoon. Ang ending nun, ng mga moving yon, papaimbulog siyang patas dahan-dahan. Itataas niya ang kamay niya. Bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos, Espiritu Santo. Tapos tutugtog yung organ. Kling! Why? Tumutugtog nga, unti-unting tumataas. Mali po yun. Hindi po ganun yaon. Si Lord Jesus Christ, naglalakad pa lang sila. Sabi niya, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu. Kling! Bigla siyang tumaas, dinagit. Ni-rapture. Ganun din po. Sabi ng isang magaling na Bible scholar, kung paano magkat si Jesus sa langit, ni-rapture siya. Kling! Parang ganun siya pag-rapture. Mabilisan. Kaya sa muling pagbabalik niya, ganun din. Kung paano siya pumanig dyan, ganun din siya babalik. Sa Mount of Olives. Yun po yung second coming niya. Okay? Pero sa ating mga believers, yung event ng rapture, it is a very, very exclusive event for believers only. Hindi yan masasaksihan ng mundo. Kaya napaka-exciting po. At wag natin pansinin yung mga nangyayari sa mundo. Meron kang pinagdadaanan, may problema ka, merong gumugulo sa isip mo, bumabagabag sa isip mo na kung ano man yan, ilisan mo yan, iwaglit mo yan, iwaksi mo yan sa isipan at puso mo. Dahil may pag-asa ka kung tumanggap ka kay Jesus as your Lord and Savior. Ira-rapture ka rin niya. Meron tayong blessed hope. Yung blessed assurance, given na yan sa atin. Meron din blessed hope. Yung blessed assurance, nung manampalataya tayo sa Panginoon, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yung blessed hope, yun yung meron tayong hinihintay na pagdagit anytime. Ang tawag doon, the rapture of the church, invisible to the eye of the world, but visible only to us believers. Kaya, pag sinabi mong second coming, malapit nang babalik si Jesus, pag narinig mo yon, Jesus is coming, tulad ng ating veteranang kapatid sa Lord, hey, Jesus is coming! Pinakita niya sa akin yung page 1 tsaka page 3. Dahil may lindol, tapos merong giyera. Okay, Jesus is coming. Tama naman siya, pero ang nasa isip niya, one event. No. Okay, pag sinabi mong Jesus is coming, tama naman siya roon. Yung second coming ang binabanggit doon. Pero, wag niyong kalilimutan, meron pong event bago yan, ang rapture of the church.
Thank you. God bless mga kagood.